galing sa nicho talaga. Parang, Ray, si Boy. Nakakatakot naman. Ano lang, most likely yung mga narinig ko lang talaga mga sit-sit, mga sa kanya during pag ano talaga. Pogi mo. Kay Black Sheep Sa sementeryo ka naman, nagkagano na. Talaga. Anong ginagawa niyo pag nakakarinig kayo ng mga gano'ng mga sumisit-sit? Wala lang sir, pangkaraniwan lang. Ignore lang, ignore. Mas nakakatakot, mas okay para sa amin Sana sinabihan mo, pwede ba mas mas malakas naman na pwede mo pumito kayo? Ganun. Kasi sir, makakahanap kami ng mas makakakuha kami ng evidence pag yung totoo 'yan. Para pag nasagap ng mga tape recorder, video recorder, ayun, na ipapakita natin sa tao. Actually, ito itatanong ko sa inyo, bakit niyo naisipan na pumasok sa ghost hunting? Ano yung gusto niyo i-prove? Ano yung gusto niyo ipakita? Kayo ba'y meron bang na-experience before na gusto niyo patunayan na nag-exist ang mga kaluluwang gumagala, ang mga spirit sa paligid? Opo. Ako sir, nung kabataan ko, talagang extreme na yung mga galawang ko . Pumapasok na talaga ako sa mga abandon. Talaga no, bata ka pa lang. Ang tapag mo pala, no? So naman sir, yung ito na yung nalaman na natin yung paranormal, yung at mas gusto nating patunayan kung meron ba talaga, nag-i-exist ba talaga yung mga multo. So ngayon sa aming pananaw talagang nandito sila. Sa paligid sila. Opo. Nakarinig na ba kayo, ikaw Norel, nakarinig ka na ba ng may naglalakad na gumaganon yung skinelas sa ano ang mga narinig kong ganyan? Opo, yung last explore ko sa Leyte. O kaya tok-tok ng ng takong ng sapatos. Mga bakya pa sir, no? Mga bakya ni Neneng. Opo. Madalas po mapagkamalan kasi residual residual spirits kasi yan. Madalas mapagkamalan ng residual na intelligence spirit . Kasi parang talagang close yung mga nila. Pagkakaparehas. Ang creepy lang dito, I don't know Brother Jay kung na-experience mo na 'yon. Yung biglang may makikita kang kulay red na sapatos sa gitna ng hallway. Di ba sa mga horror movies ganun? Oo, napanood ko na yung mga ganun. Di ba? Ako ayaw ko makita na ganun . Di ba pakitaan mo na lang ako ng may bumubulaga sa yung multo pero wag ganun. Mapapatakbo ka talaga, di ba? Ikaw ba na-experience mo may time ba na talagang tumakbo kayo? Talagang takot kayo sa meron pa ako. Kasama ko po yung kuya ko. Bale, brown out po yun. Nasa probinsya kami sa Bicol. Sobrang ingay ko po kumakanta ko. Kinakalubog ko yung lamesa. So, biglang may sumigaw sa loob ng kwarto namin. Galing sa kwarto namin. Pero dalawa lang kami ng kuya ko nun. Tumakbo kami ng sobrang bilis. Yun ang dahilan kung bakit nag-go something kami ngayon. Ako, nagsisisi ako kung bakit ganun ang ginawa ko. Parang ngayon, gusto ko nang harapin yung takot ko ngayon. Yun yung dahilan. Na-overcome mo naman. Na-overcome ko. Gusto kong i-document na para yung mga sumusubaybay ngayon, makita nila kung ano ba talaga ang ghost hunting. Sa akin naman, sir, may pangyayari na dito to sa sir, sa Cavite, yung open canal na cemetery. Tapos, doon sa area na yon, ang kwento ng security guard, doon nagpapakita yung lalaki na multo, na palakad-lakad daw doon sa... Ngayon, si Anywhere TV, magsi-CR pala. Doon siya dumaan si Anywhere, si Aaron. Opo, wala siyang flashlight. Tinakbo ko siya, sir. Ang layo ng tinakbo ko. Pinuntahan ko papalapit. Bumakbo talaga ako. So, pagkalapit ko, si Anywhere TV pala. Sino ba naman mag-aakala na may maglalakad sa loob ng sir, saka wala pong flashlight. Diba? Shoutout kay Shaman Tope, tsaka Anywhere saka TV. si Anywhere. Anywhere TV, si Aaron. Shoutout sa inyo. Alright, sa ating mga ka-live chat dito, Baba Anthony, Elena Gablaya. Sir Ray, bakit mas marami nagpaparamdam sa mga ospital at simbahan kumpara sa sementeryo? Tito Boy, bakit? Kasi karamihan ng namamatay doon mismo sa nakatambay. Hindi. Pag alis nung espiritu nila, nung kaluluwa nila sa katawan, doon nakahiga doon sa bed.
Doon nalalagutan na hininga. So, akala niya gising na siya. Yes, isa yun. Sa pagkaalala nila, nabuhay pa sila. Brother Jay, anong masasabi mo doon? So, yun nga. Nag-iwan kasi ng imprint na bago mamatay yung tao kasi dito nagkakaroon ng life review. Too much energy bago mamatay yung tao. Kaya mas masasabi natin na malakas yung energy ng mga ghost doon sa mga hospitals. Kaya Brother Noriel and Black Sheep, Sa akin po, mas maraming multo sa ospital saka sa simbahan tama po yung sinabi ni kaysa sa sementeryo. Agree ako dun, sir. Agree po ako dun. Kasi talaga mga sa sementeryo nakahimlay talaga sila. Pero Sir Ray Sibayan, yung hindi natin mamalitin yung sementeryo, meron din talaga diyan. Kasi alam niyo kung bakit. Yung sementeryo, nandun yung mga patay, yung mga katawan nila. Pero yung mga labas-pasok na mga tao doon na may mga negative emotions na pwede nilang isama sa loob ng sementeryo. Totoo yun. Ako agree with that. Nagdadalamhati sobrang emotion, no? Nag-iwan sila ng imprint doon. Kung sa mga abandon nga nagkakaroon, kahit wala namang traumatic event doon sa lugar na yon, nagkakaroon, lalo pa siguro sa sementeryo, di ba? Di mas lalo sa mga sa mga punerarya. Sa punerarya. Lalo sa mga chapel sa punerarya, pag may mga di ba? Pag may mga burol. Di ba? Kasi puro hagulgul lang doon. Ba't nyo kami iniwan? Mga ganun, di ba? May experience ako ng ganyan kasi may namatay akong sisters, no? At nakita ko siyang hinimbalsa mo. And then, yun nga, habang pababa ako ng elevator, biglang gumanon yung elevator ng pababa. Ayun yung time na unang tumakbo rin ako. Palabas. Kasi natakot ako kasama ko yung papa ko nung that time. Talaga. So, takbo kami. Tapos, natakot halos yung papa ko. Maiyak na sa takot nun. Yun. Shout out kay Julius Lazo. Si Aurea Angeles Isagani Topular. Shout out daw mga idol Hellfire. Si Isagani Topular. Si Jeric Sobrevilla, nabanggit na natin Hope Resurrection, miss ko sa Banahaw ang paghulog ng mga dahon, kakaibang pagbuhos ng mga tuyong dahon. Na-experience na ba yun, Tito Boy? Yes, pag wini-welcome ka po doon. Actually, na-experience ko na yun doon. Yung dadaan ka tapos biglang minauhulog ng mga dahon. Pag wini-welcome ka talaga nila at parang yung enerhiya niya, tsaka yung enerhiya ng lugar ay nag-mix. Mahuhulog talaga. Parang binibiyayaan ka ng mga dahon na wini-welcome po talaga. Very friendly yung mga elementals doon Actually, sa Banahaw ko nakilala yung isang mabait na kapre na healer. Pero yung pala mga yan, may sarili din pala silang family. Meron po. At meron din sariling eskwelahan. Meron din silang sariling gobyerno sa kabila. Meron po akong isang dream nung nasa Banahaw ako. Yung pagbaba doon ng hagdanan ng Santa Lucia, may malaking puno doon Yun yung pinakabantay na malaki. Na kulay green na tao siya, yumuyuko siya pagka yung aura mo maganda. Sandali, parang meron na nga yun. Pero hindi mo lang siya masyadong maaaninag kasi parang silhouette siya na nagme-merge sa mga trees sa paligid. Kaya hindi mo mapapansin Kaya kinakatok ko siya pag dumadating ako doon. Talaga. Parang nagpapasintabi ako na nandito ako, gabayan niyo ulit ako. Ayan. Si Delta Mike, sandali lang, nawala ka Ayan. Idol, yung bang madalas madilim na kwarto o garahe, lapitin ba ng bad spirit o entity? If oo, anong paraan para mabawasan o maiwasan? Brother Jay. Actually, pag sinabi kasing madilim, unang papasok sa atin is takot. Na matatakot tayo. So, alam naman natin ang isip natin is napaka-powerful niyan. Kung ano yung iniisip natin is pwede siyang mag-manifest or pwede kanyang i-manipulate din. So, hanggat maaari talaga, tanggalin natin yung takot pagdating sa dilim. No? Kasi darating din yung time, napapasok ulit tayo sa dilim bago makita liwanag ulit. Yun. Pero ako, I would suggest, kung talaga mayroong feeling na may problema, magsindi na lang kayo ng ilaw. Yes, diba? Mas maganda. Kasi hindi naman kasi magmamanifest sa maliwanag ang mga nasa kabila. Yes. Unless nagpahintulutan mo. Yes, mismo. Yun, Alright.
Rafi Calconde, lalo na PGH. Creepy kasi luma at madilim na. Alam po niyo mga ibang mga sinaon na mga gusali rito sa Manila talagang wag na tayong lalayo sa may film center, di ba? Yes. Target nyo mapuntahan tong film center? Mamaya sa kahit sa labas lang eh. Before sir, nag-try kami dyan, yung nirenovate pa yung ngayon, tignan namin kung pero hindi kayo makapasok sa labas. Kahit sa labas lang kami sir. Pwede naman makipagchikan sa mga marites na mga gumagala sa labas. Alright. Emperor Memes, yung bakit pang Halloween specials yung mga paranormal expert natatakot nagkakasakit pa din sa mga ghost entity nung area kahit madami na sila. Alam na orasyon at dalang devices. I think kaya nagkakasakit kasi very sensitive na rin tayo sa energies. So kung ano yung nasagap natin mga bad energies sa paligid na pinupuntahan natin, maaaring magkaroon ng epekto sa atin kahit na nagkakasakit. Di ba, Brother Jay? Saka kapag masyadong open ka, may may ganung effect. Yes, lalo pag prone ka, lalo pag ang tao is more on trauma, anxiety and depression. So bukas ang portal nito eh. So lalo may panic yan. So yung mga talagang lapitin din ng mga entities nito. Alright. Parang patapos ng Ghost Month pero parang lalong dumadaming interesado sa mga multo, no? Anyway, Direct Nick, balikan kita. So far, ito personal na tanong ko lang sa iyo, no? Although tayo naririnig sa buong mundo, napapanood, ikaw ba personally, meron ka na bang experience with other beings? Lalo na mga elementals, mga multo o yung mga extraterrestrials, personal Sir, wala talaga eh. wala talaga. Oo. Siguro maaring hindi mo lang pinapansin. Ay, sorry sir, go ahead. Maaring hindi mo lang pinapansin. Yes. Oo. Actually, to be honest, siguro sa ilang interview ko, ito sir, maganda. So, no isang gabi, may kausap ako, nurse siya, nasa Canada. This Tuesday, ang nakausap ko, meron siya na experience na entity, ang tawag niya is the collector. So, for some reason, hindi niya alam. Para yun ang tinawag niya, the collector. Huh? Hindi siya human, spirit, hindi siya elemental. For her, hindi rin siya demonic. Pero, yun lang, nakaabang lang sa kwarto niya. Tapos parang nangongolekta lang ng souls or something. Yun yung experience niya. Biglang nag-register sa isip ko. Reaper yan? Reaper. Parang Reaper. Oo. Actually, ang mga Reaper naman talaga, trabaho naman talaga nila yun eh. Mangolekta? Oo, trabaho talaga nila yun. Pero unless na kapag namatay isang tao, may sundo, walang problema yun eh. Pero ako, marami na rin ako experience sa yung mga Reaper, bigla na lang lumilitaw eh. Para lang sila mga tela pag lumipad. Maitim na tela. Oo. Bibihira mo rin makita yung kanilang karit. Halos wala yun eh. Makikita mo lang, lumilipad na lang sila. Para silang Superman. Salamat, Direct Nick. Please invite yung ating mga viewers, ating mga listeners na tutukan ng iyong podcast. Sa mga interested dyan sa mga paranormal na bagay, baka gusto nyong makinig sa Paranormal Podcast tuwing Tuesday sa Spotify, 7 p.m. and Thursdays, 1:37 p.m. sa YouTube po. Ayun. Thank you, Sir Ray, sa opportunity. Maraming mga episode si Direct Nick na talagang magugustuhan po ninyo yung kanyang mga kwento. In fact, ako na-feature na rin kami dyan ni Brother Jay. At ano ba yung pinag-usapan natin dati? Tungkol sa Biringan ba yan? Biringan, no? Yes, sa Biringan. Yes, oo. Yung Biringan. Sa 80s. Punta ng Agartha. Punta ng Agartha, di ba? Oo. Yes, oo. Kailangan pa din ng part 2 doon, Sir Ray. One time, sige. Sasalang uli kami dyan. Salamat, Direct Nick, ha? Salamat rin, sir. Thank you so much. Chris Ponce, muli maraming salamat sa iyo and maybe anong pwede mong sabihin sa I think
you are a seeker. Anong ma-advise mo sa kapwa seeker mo of enlightenment, of spirituality? Opo, buksan nyo lang yung puso at isipan, and kung ano man yung message, ipagdasal natin and tanggapin natin. Tapos yun po, trust lang po talaga eh. Tama. And hindi natin masasabi na merong mga answered agad. Tama. Pero later on, mga months, mga weeks or months, doon yung po biglang aha moment po yun eh. So i-open lang po natin yung sarili natin para kung ano man po yung mga messages. Saka hindi naman kailangan makikita mo kagad eh, di ba? Opo. Yung iba po kasi Una parang sa ina-expect pakiramdam. nila right away. Pag ask nila, nandun agad yung answer. Ayan. Maraming salamat, Chris, and also regards sa yung family na nagpunta ng Ciudad Verdadero. Thank you, Sir Ray. Thank you so much. Alright, sina Direk Nick and Chris sa ating Zoom. Ngayon, yung ating dalawang ghost hunter dito, Noriel, Black Sheep, please invite yung ating mga viewers, yung mga tagahanga na subaybayan ng inyong mga episodes. Yan, muli po, iniimbitahan ko kayo kung kayo interesado sa mga aming paranormal, explorer o investigation. Subaybayan nyo kami sa aking YouTube channel na Black Sheep Ghost Trip at Noriel Gash Trip. At abangan nyo yung mga susunod pa naming upload. At muli, maraming salamat, sir, sa pag-invite dito sa amin. You're welcome. Yan. Tulungan natin sina Noriel and Black Sheep. Actually, bibihira yung mga although marami ng mga ghost hunter ngayon, pero of course, may mga ghost hunter talagang gumagawa lang ng kung ano. Di ba? Si Brother Jay, tahimik lang sa tabi. Ayan. Brother Jay, muli, maraming salamat sa iyo. I think, ano yung nakikita natin na merong retrograde ulit, no? Retrograde, yeah. Meron, actually, planetary alignment siya. Planetary alignment. Tito Boy. So, kaya malakas yung dreams. Pansinin yung dreams natin, napakaliwanag niya. At para kang nandun mismo. Talaga. At gigising kang pagod. Ganun yung nangyayari. May mga nagtatanong, yung bang mga extraterrestrial na narito na sa ating mundo? Possible, kasi hindi lang natin na, pag hindi aware yung consciousness ng bawat tao, masasabihan tayong hindi totoo yan. Pero ang katotohanan is isang mundo lang tayo, iba-ibang platform lang yan ng dimension, pero isa lang siya. Doon sa Spiritual Guide Philippines, anong ginagawa nyo doon, brother? More on advice po, more on counseling about sa depression, anxiety, and then also sa house cleansing. Yan. Ano to, non-sectarian, non-religion? Yes, non-religion po yan. Yan naman ang maganda eh. Huwag na tayong mag-stick sa kung anong religion or what. Pero of course, kung ano yung kinagisnan natin na makatutulong sa ating spiritual ascension or evolution, okay yun. Walang problema. Huwag lang mag-aaway-away tungkol sa reliyon. Yan, ayoko nun. Wag. Tito Boy, muli maraming salamat sa iyo. Saan ka pwedeng matunghayan? And yung program mo rin sa kabila sa Euro TV. Every Tuesday po, Hula at Hiwaga, 5 p.m. sa Euro TV Philippines. At ang The Inner Eye, second season na kami. Abangan nyo po. Wow. Parang sa Studio 88 po yan. Parang Netflix lang. May mga season na. Yes po. At ang Pahina ng Misteryo. Pahina ng Misteryo. Ini-invite ka po rin po namin na makasama ka namin doon. Why not? Dito lang tayo. Opo. Maganda yung nagsishare tayo ng mga information, kung yung mga knowledge natin and wisdom. Ayan. Yes. Pero ako, gusto ko lang iwan sa ating mga kababayan. Although of course, yung ating mga kaibigan sa ghost hunting talagang gusto nilang makita sa mga mata kung ano nangyayari, marinig. Pero I think it's about time na balik ta rin natin yung paniniwala kasi tayo to see is to believe eh. Pwede bang to believe muna bago to see? Di ba? Mas Brother possible Dave? Na dapat ganun po. Di ba? Kasi sabi ng iba, ba't naniwala tayong may poong lumika pero hindi naman natin siya nakikita? Di ba? Diyan papasok yung faith. Yung pananampalataya natin. Ayun. Salamat ho sa mga tumutok po sa ating gabi ng misteryo ngayong pong gabing ito ng Sabado. And next Saturday uli sa ating pa rin palatuntunan.